Nagpapatuloy ang kwento sa isang tao na sinalubong sila Allen at makikita ang lahat ng impormasyon sa system window ni Allen at ang tao ay may pangalan Jenard Lapp ang isang 42 taong gulang ang feudal lord at viscount ng Lonie makikita din ang pagtrato nito na comforting communication at merciful kaya ngumiti itong nagsalita sa ating bida na ano ba daw ang pakiramdam ng kanyang kamahalan. Pagod naman na sumagot si Allen na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Dagdag pang tanong ni Jenard na mahirap ba ang kanilang paglalakbay at sumagot naman si Allen ng sobrang mahirap dahil ang sinasakyan nila ay hindi komportable at makikita naman sa likod ni Allen sina Charlotte at Grill na kalalabas lang. Lumipat naman si Jenard kay Grill at tinanong ito kung sino sila at sumagot naman si Grill na sila ay isang nakakamangha na dinugtungan naman ni Jenard na katulong ngunit si Allen naman ay namangha sa pakikitungo nila para sa isang pinatapon na prinsipe. Lumingon naman si Allen sa likod at sinabi kay Jenard na huminto na ito sa pakikipag-usap at samahan na siya patungo sa kanyang silid kaya agad naman itong lumapit. Pero napag-isip-isip ni Allen na bakit siya pinapunta dito sa Lonia Estate ang Land of the Dead Spirit. Na tinagurian ding sacrificial fortress at kaya ito tinawag sa palayaw na iyon dahil ang mga biktima na gustong magpabawas sa kanilang galit ay nagtitipon sa lugar na ito. Ang harang ng kastilyo na pinalibutan ng lupain na ito at para lang ito sa pagsalag sa paparating wave of death. Kaya kailangan nilang harapin ang mga zombie sa loob ng isang buwan para masilayan ang tagtuyot pagkatapos ng wave of death. Nakita naman ni Allen ang mga bilanggo at mga sundalo kaya nagtanong niya kay Harmond na sila ba ang haharap sa mga kalaban. Agad naman itong sumagot at sinabi na maaaring tumulong ni Allen sa paggamot ng mga tao at magagawa ng libing sumagot naman si Allen na mukhang kaya niya ang gawain na iyon. Ngunit biglang sinabi ni Harmond na may 2 hanggang 3,000 casualties bawat taon at sa mga narinig na nigas naman si Allen dito. Kaya napatanong siya kung siya lang ba mag-isa ang gagawa ng iyon pero sumagot naman si Harmond na may 80 na pati siya makakasama na kayang makagawa ng purification ritual. Dagdag pa niya na mayroong mga sundalo ang tutulong kaya wag itong mag-alala. Pero kadalasan may mga tauhan silang namamatay dahil sa pagkapagod ng dahil sa labis na pagtatrabaho ngunit mukhang ayos lang iyon. Kaya lumingon naman si Allen sa feudal lord at tinawag ito na agad din namang sumagot. At bigla itong sumigaw ng malakas na kailangan niya ng maiinom. Sa biglaang kilos ni Allen nagtaka naman ang viscount at dagdag pa ni Allen na hindi kayang hawakan ang sitwasyon na ito ngayon kaya mas gusto pa niyang mamatay sa kaiinom kaysa mamatay sa labis na pagtatrabaho. Sinabi din ni Allen kay Charlotte na sumama ito kay Grill at magsaya siya at sumunod naman si Charlotte dito at makikita din ang mga katulong na nagmamadaling tumakbo dala-dala ang mga inumin ni Allen. Sabay kinuha agad ni Allen ang mga inumin at sinabi sa dalawa na bumalik ito bago magsimula ang wave of death na agad naman na sinunod ng dalawa. Habang bitbit ang dalawang inumin sinabi pa ni Allen na kailangan nila siyang protektahan kapag magsimula ang wave of death. Sabay sinarado ng malakas ang pinto at sinabing kailangan niya munang magpahinga kinatahimik naman ng lahat sa paligid. Iniisip naman si Charlotte na maniwala lang ang prinsipe sa kanya at kasabay nun si Harmond ay inakala niyang nagbago na talaga ng tuluyan si Allen. Habang sa loob naman si Allen ay iniisip din na iyon ay isang mahusay na pag-arte. Dagdag pa niyang naiisip na talagang hindi siya iinom sabay hinawakan ng isang bote ng alak. At kasunod nun biglang lumiwanag ng asol ang bote. At unti-unting, nagbago ang kulay pula na alak patungo sa isang malinaw na tubig. Pagkatapos tuluyan ng napalitan ng kulay ang bote at naging isa itong holy water. Habang hinahawakan ang bote napaisip na lang si Allen na maaari siyang makatipid ng holy water sa pamamagitan nito. Pagkatapos nun hinawakan na niya ang 2 bote ng holy water at iniisip na mas mabuting panoyin ang lahat ng bote ng holy water at inumin bilang isang energy drink. Habang nag-iisip patungkol sa paglalagay niya ng enerhiya sa tubig gaya ng ginawa niya ay makakatulong na magsanay siya sa pagkontrol ng kanyang kapangyarihan ngunit napalingon siya at nagtaka sa nakalagay sa pader na parang baril. Kaya nalipat naman ang kanyang atensyon dito at inilagay ang mga bote sa lamesa. At masaya niyang sinabi na mayroong baril sa silid na ito. Agad naman niya itong kinuha at sinabi sa isipan na nabasa niya sa libro na merong mga baril dito sa mundong ito ngunit hindi niya inakalang ganito ito kabihira. Dagdag pa ni Allen na hindi naman gumagamit ng baril ang mundong ito at mas ginagamit nila ang mga espada kaysa sa baril.
At sa mundong ito na puno ng mga halimaw at sa mundong ito ay ang mga baril ay ginaga-anim lang para sa display pero hindi niya natapos ang salita. At naisip niya na dahil gumagamit sila ng mana kaysa isang gunpowder kaya napagtanto ni Allen na magagamit niya ito sa pamamagitan ng paglagay ng mana o holy power ngunit kukonsumo ito ng malaking bilang ng kapangyarihan. Kahit na ang mga sinanay ng mga wizard ay maaari lang makapaputok ng 5 beses. At tatagal ng 5 minuto ang pag-manifest ng bala gamit ang mana kaya hindi na nakakagulat na ito ay naging antik na lang. Hinayla naman ni Allen ang hilahan sa gilid ng baril at sinabi na sa mga pilekula mapapatay lamang ang zombie sa pamamagitan ng isang bala. Habang kinalikot ito sinabi pa niya na ito ang paraan niya para gumawa ng bala. Kaya hinanda na niya ito at nabigkas ang salitang itutok sa zombie at lumiwanag na mana ng dulo ng baril. At sinabi ni Allen na bangkaya may lumabas na asul na liwanag mula baril at gumawa ng malakas na pagsabog. Kasunod nun lumabas naman ang Windows system at nagpahiwatig na matagumpay na nakagawa ng bala gamit ang holy power. Sa ginawa niyang iyon labis naman na nagulat si Allen at makikita sa kanyang muka na hindi ito makapaniwala. Dahil nabutas niya ang pader ng kastilyo at kasunod nun lumabas ang mensahe sa Windows system na na-active na ang divine power at napapasabi na lang si Allen na mukhang lagot siya nito at di kalaunan may tumawag nga sa kanyang pangalan. Lumipat ang tagpo sa seryosong muka ni Harmond habang naglalakad. Kaya tinawag siya sa isang bantay na mukhang hindi ata maganda mga kanyang araw ngayon pero sumagot naman ang katabi ng bantay na naging sensitibo lang ang kanilang vice commander dahil malapit na ang araw sa wave of death. Sumagot naman ang isa na sa tingin niya dahil ito sa ika-7 prinsipe at hindi na nito natapos pa ang kanyang salita dahil tinawag na siya ni Harmond. Sabay inis nitong sinabi na kailangan pa ba niyang sabihin na bantayan nila ang mga bilanggo kaysa mga chichismisan agad naman sa humindi sa tanong ni Harmond ang dalawa. At agad itong tumalikod at pumunta sa lugar na kung saan sila nakadestino kaya tahimik naman itong pinagmasdan ni Harmond. Sabay napapikit ito at iniisip na hindi naman mali ang mga bantay na iyon dahil patungkol talaga sa ika-7 prinsipe ang kinaiinisan niya. At dahil sa nakarinig siya ng malakas na tunog kagabi na nagmula sa silid ni Allen. Habang inaalala ang pangyayari sinabi ni Allen sa labas ng pinto na hindi na kailangan pang pumasok ni Harmond sa kanyang silid dahil nakakahiya sa kanya bilang isang teenager at pinapahiwatig pa nito sa muka na hindi niya dapat pakialaman ang kanyang privasya at sa alalang iyon. Nagdududa naman si Harmond kay Allen. Habang naglalakad sinabi pa nito na ang bastardong prinsipe na iyon ay sigurado siyang may binasag iyon sa loob at makikita naman ang butas na ginawa ni Allen kagabi. Sabay naisip pa nitong ang asshole sa totoo lang at naalala ni Harmond ang sinabi ng chief na matanda sa nayon na malaki ang pinagbago ni Allen at mukhang nawala niya ang lahat niyang mga alaala. Noong panahon na yun sinabi din ng mga tao na ginawa ng prinsipe ang kanyang mga tangkulan sa paglibing at nanguna din ito sa paglaban sa mga zombie at sabi ng lahat ng mga tao na niligtas niya sila. Kaya pumasok sa isip ni Harmond na ang mga taga-nayon ay nagsasabing ng mga walang kabuluhang bagay ngunit nagbigkas ng mga nonsense kaya inakala na ni Harmond na pinilit lamang ang mga ito ni Allen at makikita sa kanyang imahinasyon na inaabuso ni Allen ang matanda. At laking pinagtataka niya na paano natalo ni Allen ang necromancer na nasa level na ni Morgana sa pag-iisip niyang iyon na tahimik naman siya bigla. Kaya nasambit niya na ang taong may pangalang Grill ay tunay na malakas at ang mga hindi pagkakaintindihan ay lalong lumala. Pero nagulat naman si Harmond dahil may narinig siyang ingay mula sa kanilang dako ng pader at sinilyo niya ito at napasabing mukhang nag-aaway naman ang mga bilanggo. Kaya agad niya itong sinigawan na kung ano ang ginawa nito dahil malapit na ang wave of death sabay makikita ang lalaki na nakahiga at tinutukan ng pala. Ngunit nagulat si Harmond sa kanyang nakita at tinawag niya ito habang patuloy na inaapakan ang isang lalaki. At ang taong umaapak pala ay si Allen na tinanong sa lalaki kung kilala niya ba kung sino siya. Lumipas ang isang araw mula nung nakaabot sina Allen sa Lonia Estate. At nagsimula ng mamatay ang mga tao dahil sa epidemya at dahil na rin sa labis na pagtatrabaho at makikita si Allen na napamura habang naghuhukay ng lupa. At naisip din niya na kaya pala ang bait ng pagtrato sa kanya dahil gusto lang pala nitong magtrabaho siya para sa kanila at makikita naman sa Windows system ni Allen ang impormasyon patungkol sa kanyang maskara na may pangalang Bird Beak Mask na nilagyan ng purification spell para hindi ma-infection ang susuot nito.
Nagpahinga naman ng kunti si Allen at napaisip na oras na ba mukhang hindi daw dadating ang mga zombie ngunit may tumawag naman sa kanya. Habang pawis sa kanyang ginagawa nilingon ito ni Allen at nagsalita ang tao na siya ang tinutukoy nito. At ang tumawag sa kanya ay isang binata na nagtatanong kay Allen na bakit lumapit sa kanya at magpahinga sinabi niya habang kasama ang kanyang mga Allipiers at makikita sa window system ang pangalan ng binata na si Hayes Hedren ang panganay na anak ni Count Hedren. Habang lumapit si Allen sinabi ni Hayes na mukhang isang mag-aaral daw sa akademya ang ating bida kaya nagtaka naman si Allen sa sinasabi nito. Sa pagtataka ni Allen napatanong naman si Hayes na hindi ba daw ito pumunta dito para magserbisyo bilang nasa disciplinary action. Nagsalita naman ang isang Allipiers na mukha galing sa mabuting katayuan na pamilya si Allen dahil pwede lang nito ipagpaliban ang gawain sumagot naman ang isa na halata naman sa mukha nito na isa itong country bumpkin na nakatira lang sa kanayunan habang harap-harapan namang ininsulto ay Allen na banggit na lang nito ang salitang bastardo sa dalawa. Sinabi pa ng isa ng Allipiers na kung gusto daw ng tahimik na buhay ni Allen sa lugar na ito mas mabuti daw na sumunod na lang ito sa kanyang Sir Hayes dumugtong naman ang isa na tama ang sinabi ng kanyang kasama dahil ito lang naman ang anak ng Count Hedren. Mayabang naman na sinabi ni Hayes na kung hindi lang siya naghahanap ng katulong hindi na daw siya masasayang ng oras para tumungo dito sabay lingon sa kanyang gilid. Sabay tinuro si Charlotte na tumutulong sa mga naghuhukay at sinabing ang gaya daw nito ang gusto niya. Kaya napatanong naman si Allen na si Charlotte ba ay kanyang maid. Hindi naman sinagot ni Hayes ang tanong ni Allen at nagsalita lang ito nang nasa kamay na niya ang babaeng ito ang gaya niyang maganda na makikita sa academy. Sinabi ni Hayes na sinabihan na niya si Charlotte na siya na ang bahala dito ngunit bigla na lang daw itong tumakbo palayo dahil sa takot at parang pipilitin pa siya nitong magtaas ng kamay para sa babae at sa mga narinig ni Allen nandiri naman siya dito. Sabay tumalikod at sinabi sa isipan na mas gusto pa niyang maghukay ng lupa kaysa makipag-usap sa mga bastardong ito kaya tinanong na siya ni Hayes na kung aalis na ba ito. Sabay tinawag niya ang maid na ikinagulat naman ni Allen. At bahagya itong napalingon dahil lumapit si Charlotte at sinabing siya ba ang tinatawag nito sumagot naman si Hayes na siya nga at lumapit ito sa kanya. Bigla naman nitong hinawakan ang kamay ni Charlotte na may dalang patatas. At sa ginawa ng bastardong iyon nahulog naman ang dala ni Charlotte na labis niyang ikinagulat at sinabi pa ni Hayes na sumama ito sa kanila at maglaro sa lugar ng busy na master. Ngunit tinanggihan naman ni Charlotte ang alok at sinabing sobrang marami ang kanyang gawain ngayon pero nagtaka lamang si Hayes dahil wala siyang maintindihan dahil ang kagaya ni Charlotte na commoner ay dapat nasasama sa kanila. Pero hindi naman nakinig si Charlotte sa pinagsasabi ni Hayes at pinisil lamang nito ng malakas ang kamay niya at napasigaw naman ang malakas ang kumag sa ginawa ni Charlotte, habang sumigaw tinawag naman siya ng kanyang Allipiers at kasabay nun. Tumingin lamang si Allen at napasabi sa kanyang isipan na mukhang madudurog ni Charlotte ang kamay ni Hayes sa mga puntong ito. Kinuha naman ni Hayes ang kanyang kamay sabay sinigawan si Charlotte na isang halimaw na babae. At sinabi pa nito na isa lang ba daw natanga si Charlotte na may sobrang lakas dahil nakitira sa mayong lugar ngunit hindi na ito nakapagsabi pa ng ibang salita dahil inawat na ito ni Allen at napalingon naman si Hayes dito. Pero pinagpatuloy niya ulit ang pagsigaw kay Charlotte na ngayon ay masasabi na niya kung ano ang kanyang mga magulang dahil nagpasa ito ng lahi sa isang katulad ni Charlotte at sa mga narinig na gulat naman silang dalawa dito. At walang pakundangan din na sinabi ni Hayes na tumugma talaga ito kay Charlotte dahil ang lahat ng mga tao sa Land of the Dead ay naging mga zombie. Dagdag pa nito na ang kanyang pamilya ay malapit ng magiging mga zombie ngunit makikita naman si Allen na itinaas na niya ang kanyang pala. Sabay hinampes ito ng malakas sa harap ni Hayes at labis naman itong nagulat sa kanyang nakita na nagawa pa nitong manlaki ang mata. Kaya natahimik ito ng bahagya habang nakatusok sa lupa ang pala ni Allen. Nanginginig naman na tinanong ni Hayes kung ano ba daw ang ginagawa ni Allen at sumagot naman ito na nagkamali lang siya sa paghukay ng libingan. Ngunit tinanong naman siya ulit ni Hayes na papaano iyon matatawag na isang pagkakamali ngunit hindi na nito magawang matapos ang tanong dahil tumama na ang suntok ni Allen sa mukha nito at sinabi ni Allen na nadulas naman ang kanyang kamay sa mga oras na ito. Sabay tumilapon si Hayes sa natamong suntok at tinawag naman siya ng kanyang mga Allipiers. Habang nakahiga si Hayes sinabi niya na ang pangalan nito ngunit tinapakan lamang siya ni Allen at tinanong kung sa palagay nito. Kilala ba daw ni Hayes si Allen sabay tutok sa pala nito at nagawa naman nitong manginig si Hayes.
Pero may umawar naman sa kanila na nilisham naman ni Allen at ito pala si Harmond na lumapit at tinanong si Allen na magsanhi na naman ba ito ulit ng gulo pero lipat naman kay Hayes na nagulat dahil nakita niya ang isang Holy Knight. Kaya agad naman na sinumbong ni Hayes na ang bastardo daw na si Allen ay sinuntok siya kaya dapat lang daw nito maparusahan ngunit bigla naman na tumutol si Charlotte na hindi totoo ang mga pinagsasabi nito ngunit nagpakilala naman si Hayes sa Holy Knight na siya ay ang panganay na anak ni Count Hedron. Tinignan naman ni Harmon si Allen at sinabing hindi niya dapat palampasin ito ngunit tahimik lamang si Allen rito. At tahimik na binigkas ang salitang silent sa ginawa niyang iyon lumabas naman ang asul na mga kadena galing sa kanyang katawan. Sa ginawa ni Allen nagtaka naman si Harmon. Dahil hindi niya malabas ang kanyang boses kaya napaisip na siya na ito ay isang engkantasyon gamit ang holy power. Sabay nagulat siya ulit dahil narinig niya ang boses ni Allen na tinawag ang kanyang pangalan. At malamig na sinabi na sabihin niya sa kumag na ito kung sino talaga siya. Hindi naman nakasagot si Harmon dito dahil hindi makalabas ang kanyang boses. At kalaunan nauutol niyang sinambit ang pangalan ni Allen. Sabay malakas na binanggit na si Allen Falls ang apo ng Holy Emperor at ang ikapitong prinsipe sa mga narinig ni Hayes napaluha naman ito sa gulat at kasabay nun nagpalabas din ng malakas na aura si Allen. Kaya sinabi na ni Allen na naintindihan na ba nito kung sino talaga siya at ang katulong na binastos niya at pati daw si Allen ay hindi niya bibigyan ng respeto. Sumagot naman ang kumag na si Hayes patungkol doon pero inunahan na siya ni Allen na wala na dapat itong ikatakot. At pangiting sinabi na kung magpakatoto lang ito sa paghingi ng tawad wala nang magiging malaking problema. Ngunit bigla lamang kinulong si Allen. Kaya, gulat niyang tinanong kay Charlotte na anong nangyari dahil wala namang naging problema sumagot naman si Charlotte na ayon sa Holy Knight ang injury na natamo ng anak ng maharlikang tao ay walang kapatawaran at makikita din na bigla na lang itong nawalan ng malay sabay ikinarga papalayo pagkatapos ng pangyayari. Kaya humingi naman ng tawad si Charlotte dahil nagkaroon ng isang linggo na pagkulong si Allen dahil sa kanyang ngunit naisip naman ni Allen na isa din naman siyang apo ng maharlikang tao ang Holy Emperor pero pinagpaliban niya muna iyon at sumagot kay Charlotte na nangyari ang lahat dahil sa bastos na bastardo na yun. Dagdag pa ni Allen na wag itong mag-alala dahil kaya niyang patayin ang oras sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro at mas mabuti nang nandito siya sa loob. Dahil may malakas na bagyo ng nyebe sa labas at makikita si Harmon na tahimik na nakatayo itaas ng pader at may tauhan ang tumawag sa kanya. At sinabi ng tauhan na inutusan nila ang mga bilanggo na linisin ang mga nyebe pero hindi naman agad sumagot si Harmon at nasambit nito ang salitang incantation pero pinagpatuloy lamang ng tauhan ang kanyang sinasabi na dahil sa mga nyebe hindi nila agad matatapos ang paglilinis samantala nagpapatuloy lamang si Harmon sa kanyang pagsasalita ng mag-isa na kung iisipin si Allen ay maaaring makagamit ng incantation. Kaya napatanong na siya sa sarili na ang ikapitong prinsipe ba daw ay may alam sa paggamit ng incantation at kahit na ito ay isang mabuti sa wala may dugo ba rin ba dito ang dumadaloy mula sa Holy Emperor. Ngunit malakas naman siyang tinawag ng tauhan at labis naman itong ikinakagulat ni Harmon at naputol ang kanyang mga iniisip. Sinagot niya naman ito at sinabing ipagpatuloy lamang nila ang kanilang ginawa para sa pader ng kastilyo para mananatili ang normal na taas nito. Kaya tinignan na niya ng tahimik ang labas ng pader at napasabing unti-unti nang lumamig ng malakas ngunit kunti pa rin ang bilang ng mga zombie. Nasabi din ni Harmon na ang kanyang kamahalan ang Holy Emperor ay nagawang patayin ang hari ng mga dead spirit sa December 25. Humingi naman ng pahintulot ang tauhan kay Harmon na iuulat ba nila ito sa Holy Emperor sumagot naman si Harmon na iyon ay isang mahusay na pagpipilian at tipunin na nito ang mga bilanggo. Kaya agad namang hinayla ng tauhan ang kampana at sinabing oras na para magtipon. At kasunod nun bumukas naman ang malaking pinto ng kastilyo at pumasok na dito ang mga bilanggo. Habang makikita ang mga yapak nito may isang sapatos naman ang puno ng dugo at may tunog din ang maririnig. At yun pala ang isang malaking zombie na kumakain ng isang buong tao. Kaya dito na muna matatapos ang ating kwento mga idolo at huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa ating maliit na channel. Maraming salamat sa panunood.